Kabanata 1 hanggang 5. Peking Boyfriend. Artikulo 1 ng Boyfriend Rental Contract, Party A ay maaaring tumawag sa Party B 24 na oras sa isang araw, at Party B ay dapat panatilihing naka-on ang telepono. 2. Party B ay dapat naganap na makipagtulungan sa mga kinakailangan ng Party A. 3. Anumang pisikal na contact ay dapat na aprubahan ng Party A. 4. 5. Ito ay matatagpuan sa isang tahimik na coffee shop sa Dongcheng District ng Huahai City, sa isang upuan sa tabi ng bintana. Isang dalaga na may itim na buhok na nakasabit sa kanyang baywang sa isang mapusyaw na asul na damit ay nagbabasa ng isang kontrata na may seryosong mukha. Ang magagandang mata ng babae ay kasing liwanag ng tubig sa taglagas, may kurbadong crescent na kilay, mahahabang pilikmata, at mabilog at matangkad na mapupulang labi. Not to mention the delicate facial features, ang ugali niya ay parang diwata na lumalabas sa picture scroll, maganda at pino. Sa tapat niya, matamang nakikinig ang isang binata na nakasuot ng kulubot na asul at puting stripe na sando, nakasuot ng double-hole sneakers, maayos na maikli ang buhok, maayos na katangian, at mukhang lalaki. Sa tuwing magbabasa ng artikulo ang isang babae, same time na tinatango ng lalaki ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Mga lumagda sa kontrata, Party A, Su Qingzhou, Party B, Ye Fan, oras ng pagpirma. Pagkatapos masusing basahin ang kontrata sa pag-upo ng kasintahan, nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou at tumingin sa taong una niyang nakilala ngayong araw. Medyo nasiyahan din si Ye Fan. Oo naman, siya ay may napakatumpak na mata para sa mga tao. Sa paghusga sa mukha ni Ye Fan at sa impormasyong isinumite niya online, sa unang tingin, siya ay isang tapat at simpleng tao, at masunurin siyang nakikinig kapag may sinabi siya. At hindi naman masamang tingnan ng lalaking ito. Bagamat siya ay nakasuot ng simpleng paraan, ang kaunting pagbibihis ay sapat na upang maging pekeng nobyo niya. Malamang ganito ang kontrata. Magrenta tayo ng 3 buwan at tingnan natin ang sitwasyon mamaya. May pagtutol ka ba? Itinulak ni Su Qingzhou ang kontrata at nagtanong sa malamig na boses. Maingat na kinuha ni Ye Fan ang kontrata, at pagkatapos ay maingat na binuklat ang mga ito isa-isa. Nang maabot niya ang huling pahina, magalang siyang nagtanong, Miss Su, mayroon akong ilang katanungan na kailangan ko munang kumpirmahin. Tumango si Su Qingzhou, ito ang dapat, itanong mo. Tama, kung nagtuturo ako sa mga estudyante, at hindi ako makakapunta sa iyong lugar ng biglaan, ano ang pagkaantala? Tanong ulit ni Ye Fan. Humigop si Su Qingzhou ng kanyang kape at mahinang sinabi, napakaisip mo, tila isa ka ring matapat na tagapagturo. Nahihiyang ngumiti si Ye Fan, ayos lang, kung tutuusin, kailangan mong maging karapat-dapat sa mga estudyanteng may sweldo. May bakas ng kasiyahan sa magagandang mata ni Su Qingzhou. Hinangaan din niya ang ugali ni Ye Fan. Magsusumikap siya kapag kinuha niya ang pera. Ang ganitong uri ng tao ay mapagkakatiwalaan. Don't worry, I will not pursue this trivial matter, iiwasan kong hanapin ka kapag nagtuturo ka. Matagal nang pinag-isipan ito ni Su Qingzhou. Mabuti yan, sa tingin ko si Miss Su ay isang makatwirang tao din, pasasalamat na sabi ni Ye Fan. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ng matandang lalaki ni Ye Fan, at ipinakita ng tumatawag ang classmate Mumumo. Kinuha ni Ye Fan ang telepono at humingi ng tawad kay Su Qingzhou, pasensya na, Miss Su, ang numero ng telepono ng aking estudyante. Hindi rin pinansin ni Su Qingzhou, sagutin mo muna ang telepono, baka nagmamadali ang estudyante mo. Hinawakan ni Ye Fan ang telepono at tila nahihiya na istorbohin ang iba sa kafe, kaya kusa siyang lumabas ng pinto. Ang magalang na hakbang na ito ay gumawa ng magandang impresyon sa puso ni Su Qingzhou. Sa labas ng kafe, sinagot ni Ye Fan ang telepono at nagtanong, Mr. Mumo, ano ang problema? Mula roon ang malutong at matamis na boses ng isang batang babae, Mr. Ye Fan. Halika at iligtas mo ako, woo. Ang aking account ay bumaba mula sa ranggo ng diamante hanggang sa ranggo ng platinum muli. Tama, ngunit magkakaroon ako ng iba pang mga part-time na trabaho mamaya, naging abala ako sa mga araw na ito, kaya maaari na lang akong pumunta sa iyong bahay sa ibang araw, sabi ni Ye Fan na may hitsura sa kanyang mukha. Mahirap tingnan. Ilang araw. Ako. Hindi na ako matatanggal muli, mabuting Ye Fan, halika at iligtas ang iba. Mahinang pakiusap ni Mumumo. Same time na sinabi ni Ye Fan, huwag kang mag-alala, may isang guro dito, at sa malaot madali ay tutulungan kang maibalik ang brilyante. Hanggat magbabayad ka ng sapat na tuition, magiging maayos ang master at ang hari. Pero, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng baon sa buwang ito, talagang hindi gaano, naaawang sabi ni Mumumo. Nakangiting sabi ni Ye Fan, alam ng guro na hindi ito madali para sa iyo, hindi ba sa susunod na buwan, magkakaroon ka ng baon sa lalong madaling panahon? Naiinis ako, iniisip lang ang baon ng iba, Mumumo bagamat nanlulumo, umaasa pa ring sinabi niya, kung gayon ay pumunta ka sa bahay ko kapag tapos ka na, hihintayin kita. Walang problema. Ang iyong guro, ako ang pinakamapagkakatiwalaan.
Matapos aliwin ni Yefan ang mga estudyante, muli siyang naglakad pabalik sa cafe na may apologetic na ngiti. Paumanhin, Miss Su, pinaghintay kita ng matagal. Ang mga kasalukuyang estudyante, pagkatapos umalis sa guro, tila wala silang magagawa. Patuloy silang gumagawa ng mga maling tanong, at pagkatapos ay naiinip sila, hey! Medyo emosyonal si Yefan. Naunawaan din ni Su Qingzhou, ang pagiging guro ay nangangailangan ng pasensya, nagmamadali ka ba? Hindi, plano kong linangin ang kakayahan ng mga mag-aaral na matuto at mag-isip ng nakapag-iisa. Hindi ko siya matutulungan kaagad kapag may problema. Mukhang maganda ang intensyon ni Fanman. Si Su Qingzhou ay lihim na sumang-ayon sa kanyang puso na siya ay isang napaka-independenteng babae at naramdaman na si Yefan ay nagiging mas interesado sa kanya, kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol sa paghahanap ng isang lalaki bilang isang peking kasintahan. Kung wala kang ibang opinyon, pirmahan mo lang ito, sabi ni Su Qingzhou na may blankong ekspresyon. Ngumiti si Yefan at tumango, iniisip sa sarili, ang batang babae na ito ay kamukhang kamukha ni Sister Fairy, ngunit ang kanyang ugali ay masyadong malamig, maaaring magkamukha lang siya. Ngunit dahil ang espesyal na part-time na aplikasyon sa trabaho na ito na matatagpuan sa internet ay naging matagumpay, mas mabuting pagmasdan siya sandali. Gayunpaman, maaari siyang makakuha ng maraming komisyon, at ito ay lubos na nakalulugod na magkaroon ng isang magandang babae bilang kanyang kasintahan kahit na ito ay peking. Pagkatapos kunin ang kontrata, agad na nilagdaan ni Yefan ang kanyang pangalan. Ang kanyang sulat kamay na may mga kawit na bakal at pilak, sa pustikado ngunit eleganteng, ay mukhang puno ng alindog ng mga karakter na Chino. Nang makita ang pirmang ito, hindi napigilan ni Su Qingzhou ang isang flash ng paghanga na sumilay sa kanyang magagandang mata. Sa lipunan ngayon, wala na masyadong magaling magsulat. Matapos mapirmahan ang kontrata, iniabot ni Su Qingzhou ang isang makapal na sobre kay Yefan at sinabing, ito ang napagkasunduang paunang bayad na 20,000, mabibilang mo ito. Nakangiting kinuha ni Yefan ang mabigat na envelope at inilagay ito sa kanyang baggy beach pants pocket, hindi na kailangang bilangin, ang kapal ng 20,000 yuan ay nasa pagitan ng 1.8 cm at 2 cm, at ang kapal ng envelope na ito ay 2.2 cm. Mukhang 1 sentimetro, ang kapal na ito ay tama lang. Ang magagandang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkasindik, hindi inakala na may magkalkula ng kapal ng pera, kung gaano niya kagusto ang pera. Gayunpaman, hindi niya ibinubukod ang gayong mga taong mahilig sa pera, ngunit madaling sundin, na kung ano mismo ang kailangan niya ngayon. Si Su Qingzhou ay naglabas ng isa pang dokumento mula sa kanyang bag. Mayroong higit sa 100 mga sheet ng papel na may ilang mga mensahe na makapal na nakasulat sa mga ito. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng ilang impormasyon tungkol sa iyo at sa akin, kabilang ang kung paano tayo nagkakilala at kung paano tayo nagkasama. Ibalik ito at tingnan ito, baka may makakita ng mga kapintasan, sabi ni Su Qingzhou. Hindi inaasahan ni Yefan na ang babae ay maghahanda ng propesyonal, at kinuha ang mga materyales ng nakangiti, basahin ko ito pagbalik ko. Bukas ng 10:00 ng umaga, sa parking lot B2 ng Yukyung Building, tandaan na huwag malate. Nagsalita si Su Qingzhou, at tumayo para umalis. Huwag kang mag-alala, Miss Su, ako ang may pinakamaraming pakiramdam ng oras. Iyon ang pinakamahusay. Tumingin si Yefan sa caramel macchiato sa harap ng babae at nagtanong, Miss Su, mayroon ka pang kalahati ng iyong kape. Huwag ka nang uminom, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Sayang iyan, 30 yuan ang isang tasa, kinuha ito ni Yefan at ininom ang lahat sa isang hininga. Napahiya si Su Qingzhou nang gusto niyang pigilan siya. Bagamat isang magandang ugali ang pagiging masipag at matipid, hindi siya komportable nang maisip niya na siya at ang lalaking ito ay talagang, indirectly kissing. Sabay na lumabas ng kafe ang dalawa. Maraming mga bisita at waiter ang hindi maiwasang tumingin kay Su Qingzhou ng ilang ulit. Bihira lang makakita ng babaeng mala-fairy sa buhay. Tungkol naman sa simpleng damit ni Yefan, automatiko itong hindi pinansin. Pagdating niya sa parking lot, binuksan ni Su Qingzhou ang pinto ng isang Azure Blue na Maserati Grand Cabrio, at ang tanawin ng kagandahan ng kotse ay nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan. Tila may naalala, lumingon si Su Qingzhou at nagtanong, anong grade ang tinuturuan mo? Second year, anong problema, Miss Su? Si Yefan ay may simpleng ngiti sa kanyang mukha. Umiling si Su Qingzhou, wala. Dahil nakapagtuturo ng mga estudyante sa high school, paano siya magiging isang mag-aaral sa kolehiyo, nadama ni Su Qingzhou ang higit na kumpiyansa. Ang Maserati sports car ay umihip ng hangin at mabilis na umalis, na nag-alis ng malaking inggit sa mga mata. Sa wakas ay nakapaglabas si Yefan ng isang pakete ng double happiness, kumuha ng ugat at sinindihan ito para sa kanyang sarili, huminga ng malalim sa kasiyahan, at lumunok. Siya ay nasa napakagandang kalooban pagkatapos makatanggap ng isa pang malaking halaga ng part-time na pera. Naglakad siya papunta sa paradahan ng Noon Motor Vehicle sa gilid ng kalsada at kumuha ng isang kinakalawang na second-hand na bisikleta.
Nang makitang dumidilim na ang kalangitan, bumulong si Yefan sa kanyang sarili, 30 minuto bago makarating sa Jinxiu apartment. Mukhang masyadong maaga. Sinabi ni Tita Zhao na mayroon pang 3 aircon na aayusin. Sa sandaling ang isang paa ay sumipa ng husto, ang bisikleta ay parang jet engine na naka-install, at ito ay lumilipad sa lugar. 0002. Bilang isa sa nangungunang 10 kumpanya sa Huahai City, ang Splendid Group ay nagtayo ng isang 30 palapag na mataas na gusali sa ikalawang ring road kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay mahal upang magsilbing staff dormitory ng Splendid Group. Dahil sa kaginhawahan ng trabaho, kumpletong mga pasilidad at eleganteng kapaligiran, maraming mataas na antas na kumpanya ang nakatira dito. May alias din dito, beauty apartment, dahil karamihan sa Jinxiu Group ay mga babaeng empleyado, mula sa mga senior executive na may shares hanggang sa mga ordinaryong salespeople, at karamihan sa kanila ay magaganda, na nagmistulang, daughter country, ang buong apartment. Hindi pa banggitin, ang basurahan sa harap ng gusali, na umaapaw sa maraming bulaklak at mga love letter araw-araw, ay kasya sa isang maliit na truck. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Kayong mga lalaki. Kapag ginawa nyo ulit ito, tatawag ako ng pulis. Sa gate ng apartment, 4 o 5 lalaking nakaitim na suit ang agresibong humawak sa isang lalaking naka-moonwhite all skirt. Babae, lumabas ka sa apartment. Magulo na ngayon ang maayos na sukle na buhok ng babae, ngunit kitang-kita pa rin niya ang isang makeuptab at maaliwalas na mukha, maselang ilong, maselang mapupulang labi, at isang light makeup na nagpapakita ng alindog ng isang mature urban woman. Minister Feng. Ano ang nangyayari dito? Sino ang mga taong ito? Si Tita Zhao, ang manager ng dormitoryo, ay mukhang balisa at gusto siyang pigilan, ngunit ang mga lalaking ito na matigas ang ulo ay hindi madaling guluhin. May ilan pang babaeng empleyado sa pintuan, at nang makita nilang hinuli ang babae, lahat sila ay natakot at namumutla. Si Feng Yueying, ang pinuno ng departamento ng pagbebenta ng Jinxiu Group, ay kabilang sa nangungunang pamamahala ng kumpanya, at isa rin sa pinakamakapangyarihang kababaihan sa bilog ng negosyo ng Huahai City. Dahil si Feng Yueying ay walang asawa sa loob ng napakaraming taon, nakatira siya sa apartment na ito ng may kapayapaan ng isip, na maginhawa para sa trabaho. Sister Zhao. Bilasan mo at tumawag ng pulis. Sabihin mo lang na hostage ako ng White Shark Gang. Tuluyan ng lumaban si Feng Yueying, lumingon ang kanyang ulo at sumigaw sa tita ng dormitoryo. Nang marinig ito ni Tita Zhao, namutla ang kanyang mukha sa takot, "Bye. White Shark Gang. Ito. Ako. Ang White Shark Gang ay ang pinakamalaking gang sa Huahai City. Malalim ang ugat nito at kumakain ng itim at puti. Ang mga ordinaryong tao ay hindi nangangahas na pukawin ito." Nanginginig na ibinaba ni Tita Zhao ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumawag sa telepono, dahil sa takot na masunog. Ang lalaking nakaitim na suit na nangunguna ay may kulay abo puting buhok at balbas sa kanyang mukha, at ngumisi kay Feng Yueying, "Manahimik ka. Bobo. Maglakas loob na tumawag ng pulis. Sa tingin mo ba ay gagana kung niloko mo ang aming siyam na amo? Maniwala ka o hindi? Laglas mo ang iyong lalamunan at itapon ito sa dagat." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Tita Zhao at ang iba pang mga babaeng empleyado sa tabi nila ay mas natakot, at ang kanilang mga katawan ay naninigas. Yung batch of goods na yan, ikaw na mismo ang bumili ng pangsyam mong amo. Nakikipagnegosyo lang ako sa kanya. Ang pag-ibig niya sa sarili, anong kinalaman nito sa akin? Namumula ang mga mata ni Feng Yueying sa galit, at malapit na siyang umiyak. Pinandilatan siya ng maputing buhok, "Asawa, ibig sabihin mali ka ng sinisi ng pangsyam na amo. Astig na hindi mo kami hahayaang pagsilbihan ang mga kapatid natin ngayong gabi, ayaw mo nang bumalik. Alisin mo." Kahit paano lumaban si Feng Yueying, siya ay isang babae lamang pagkatapos ng lahat, na itinutulak sa kotse ng napakaraming malalaking lalaki, tila hindi na siya makakapit. Noong una, umaasa ako kay Tita Zhao, ang dormitoryo, na tumawag ng pulis, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, wala sa mga taong ito ang nang-ahas na pukawin ang White Shark Gang, at nakaramdam sila ng abo. Hindi kaya matagal na niyang pinanghahawakan ang kanyang pagiging inosente, at masisira ngayong gabi, na nabahiran ng ganoong grupo ng mga kontrabida. Sa sandaling ito, si Yefan, na nagbibisiklete patungo sa pintuan ng apartment, ay bumaba sa kotse at nagtanong, "Ano ang mali? Ministro Feng, bakit kanila hinuhuli?" Nakilala ni Feng Yueying si Yefan at alam niyang hinahanap niya ang apartment. Ang mga manggagawa sa pagpapanatili ng tubig at kuryente ay maaaring magkumpuni ng lahat ng uri ng mga kagamitang elektrikal, ngunit hindi sila mga regular na empleyado ng kumpanya. Matagal nang magkakilala ang dalawa, ngunit hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa, kaya't hindi sila maaaring makisali. Ngunit sa sobrang takot ni Feng Yueying ay hindi na niya ito masyadong nakontrol, kaya nakiusap na lamang siya, "Yefan. Tulungan mo akong tumawag ng pulis. Gusto nila akong kidnapin." Ano? Pagkidnap sa publiko. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Ministro Feng, ako ang may pinakamaraming hustisya.
Nang makitang tatawag talaga si Yefan ng pulis, si Tita Zhao at isang grupo ng mga babaeng staff ay lahat ay pinagpawisan sa ngalan niya. Tiyak na, ilan sa mga lalaking nakasuot ng itim na mga lalaki ng White Shark Gang ang nagpakita ng inis, at ang puting buhok na lalaki ay malungkot na nagsabi, "Mabahong bata, nangangahas ka bang magmalasakit sa ating White Shark Gang? Pagod ka na bang mabuhay? Anong White Shark at Black Shark? Hindi ito kasing ganda ng Yellow Croaker." Pinilit ni Yefan ang kanyang dila. Yellow Croaker. Tanga ka, talunin mo siya. Sumenyas ang lalaking may puting buhok, at agad na pinalibutan ng dalawang lalaking nakaitim si Yefan. Kinuha ng isa ang telepono mula sa kamay ni Yefan, at ang isa ay sinipa ang baywang ni Yefan. Si Yefan ay tamad na tumawag sa telepono, gayunpaman, huli na para tumawag ng pulis, kaya umiwas na lang siya sa sipa ng lalaking nasa likod niya. Sumipa sa ere ang lalaki, ngunit sa halip ay sinipa ang isa pang lalaking nakaitim na nakadamit sa tapat. Aray! Sinipa ang lalaking nasa harapan niya. Napaatras ng isang hakbang si Yefan sa oras na ito, ang kanyang kaliwang paa ay paalang, at ang lalaking nasa likuran niya na malapit ng iurong ang kanyang paa ay natapilok, at ang sentro ng grabidad ng kanyang buong katawan ay hindi matatag, at siya ay agad na nahulog na nakabaligtad ang lahat ng apat na paa. Ang lahat ng ito ay tumagal ng wala pang 3 segundo, at ang mga tao sa paligid ay hindi nakita kung ano ang nangyayari, at ang dalawang malalakas na lalaking nakaitim ay nahulog sa lupa. Ang mga babaeng empleyado sa harap ng apartment ay natulala, habang ang mga mata ni Feng Yueying ay kumislap ng pag-asa. Hindi niya akalain na ang batang part-time na manggagawang ito ay magkakaroon ng ganoong kasanayan. Shit-eating guy. Nakakahiya. Dumura ang lalaking may puting buhok, itinaas ang kanyang manggas, ipinakita ang kanyang malalakas na braso, at naglakad sa harap ni Yefan. "Anak, ikaw na mismo ang humingi nito, huwag mo akong sisihin kapag natamaan kita ng concussion." Ngumisi ang lalaking maputi ang buhok. Dati siyang sumuntok sa black market. Sinuntok si Yefan sa ulo. Si Yefan ay hindi nagmamadali, umiwas at umiwas, ang suntok ng lalaking maputi ang buhok ay tumama lamang sa isang itim na Buick na komersyal na sasakyan na kanilang sarili. Sa isang putok, tumama ang kamao ng maputi ang buhok sa salamin ng bintana, diretsyong nabasag ang salamin ng sasakyan. Tinusok ng bubog na salamin ang kanyang kamay, at umagos ang dugo, dahilan para mapangiti at mapasigaw sa sakit ang maputing buhok. Lumingon si Yefan sa likod ng lalaking maputi ang buhok, at sinipa ang kanyang likod na binti, natamaan ang kanyang hamstring. Sigaw ng lalaking maputi ang buhok, masakit at namamanhid ang isang paa, at halos mapaluhod siya. "Ikaw!" Ang puting buhok na lalaki ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, pasuray-suray, at hinampos muli si Yefan ng kanyang dagwang kamao. Ngunit ang paa ni Yefan ay nailagay na sa harap ng lalaking maputi ang buhok, at tila sinapak niya ito ng mahina sa mukha. Damyugo ang ilong ng maputing buhok, may lumabas na print ng sapatos sa mukha, at natamba siya. "Boss!" Ilang lalaking nakaitim ang mukhang natulala. Ang maputing buhok ay pinalo ng malakas kaya napahiya. Isang grupo ng mga babaeng empleyado, ang tiyahin sa dormitoryo, lahat ay nanunood ng buong kinang, na parabang ito ang unang pagkakataon na nakilala nila si Yefan. Nilingon ni Yefan ang dalawang malalaking lalaki na nakahawak pa rin kay Feng Yueying, at nagpakita ng isang malamig na evil smile. "Hey, hindi mo ba siya dadalhin sa ospital? Paano kung may concussion siya?" Desperado, binitawan niya si Feng Yueying at tumakbo para buhatin ang lalaking maputi ang buhok. 4 o 5 tao ang bumalik sa kotse sa takot, at hindi nagtagal ay umalis sa Buick. Gamaan ang loob ni Feng Yueying, parang bumagsak ang buong katawan niya, at nang umalis siya, nalaman niyang punong-puno ng pawis ang buong katawan niya, at napaupo siya sa lupa na humihingal, patuloy pa rin ang tibok ng puso. "Minister Feng, okay ka lang ba?" Tumangala si Feng Yueying at nakita ang inosente at tapat na nakangiting mukha ni Yefan, na parang ang malamig at masamang nakangiting lalaki ay hindi nag-iisa. Sa ilang kadahilanan, nalaman ni Feng Yueying na ang lalaking nasa harapan niya ay tila nakasuot ng maskara, at hindi niya makita ang tunay na siya. "Sino ka? Sino ka?" Bulong ni Feng Yueying. Napakurap si Yefan at ngumiti ng matangkad, "Ako si Xiao Ye, ang maintenance worker dito, hindi ba 2 beses akong nagpunta sa bahay ni Minister Feng para ayusin ang iyong mga electrical appliances?" Binigyan siya ni Feng Yueying ng masalimuot na tingin, ngunit hindi niya maitanong kung alam niya ito. "Ano?" Bamantong hininga, ngunit same time pa ring sinabi, "Salamat, Yefan. Kung hindi dahil sa iyo, ako ay nasa malaking problema ngayon." "Wala lang, isang maliit na bagay," nakangiting sabi ni Yefan, at inabot muli, "Ministro Feng, hayaan mo akong tulungan kang bumangon, mainit ang araw sa lupa, at madaling magtae pagkatapos ng mahabang panahon." "Saan mo narinig yan?" Namula si Feng Yueying. Diretso ang pagsasalita ng binatang ito. Pagkatapos mag-alinlangan, inilagay pa rin niya ang kamay ni Bai Nensu sa kamay ni Yefan. Medyo mataba ang figure ni Feng Yueying, hindi manipis ang kanyang mga kamay, at napaka-komportableng hawakan. Akmang hihilahin na niya ang babae, narinig niyang sumimangot si Feng Yueying at naglabas ng mahinang, "Ye." "Anong mali?"
Ang paa ko, parang namamaga. Nasa sakit ang mukha ni Feng Yueying, at naawa ako. Tumingin si Ye Fan sa kanyang kaliwang paa, nabasag ang takong ng sapatos na may mataas na takong, at sa isang sulyap, alam niyang aksidente niyang nasugatan ito habang nahihirapan. Minister Feng, hayaan mo akong buhatin ka sa iyong likod, ang pagpilit sa paglalakad ay mas masakit. Hindi umimik si Ye Fan, at yumuko sa harap ni Feng Yueying. Ito, hindi ba nararapat? Namula ang mukha ni Feng Yueying. Hindi pa siya dinala ng ibang lalaki maliban sa kanyang ama simula pa noong bata pa siya. Napangiti si Ye Fan ng walang pag-aalinlangan, ayos lang, mayroon akong magandang pisikal na lakas at kaya kong dalhin ang aking likod. Humalaklak si Feng Yueying, parang seryoso ako. Bagamat nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso, si Feng Yueying ay walang maisip na ibang paraan, hindi niya maaaring hilingin sa ibang mga babaeng naruroon na buhatin siya, kaya humiga na lamang siya sa kanyang likuran. Ye Fan sa kanyang likod. Ang bango talaga ng Chapter 0003. 0003. Si Feng Yueying ay nagninangas na pula, itinikom ang kanyang mapupulang labi, ibinaba ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ng mga taong nasa tabi niya. Napangiti ang mga babaeng empleyado sa paligid at ang tita ng dormitoryo. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na si Feng Yueying ay napakahiya. Sumakay sa elevator papunta sa ika-26 na palapag. Kung mas mataas ang sahig ng apartment, mas mataas ang antas ng mga taong nakatira, at mas pino ang silid. Matapos maging ministerial level tulad ni Feng Yueying, nakatira na siya sa isang solong silid, higit sa 100 metro kwadrado, at medyo komportableng tumira. Buksan ang pinto at pumasok sa bahay, may mahinang amoy ng Dior perfume. Inilagay ni Ye Fan si Feng Yueying sa isang kulay abong European style na fabric na sofa. Nang makitang kinakagat ni Feng Yueying ang kanyang labi na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, nagtanong siya, Mr. Feng, masakit ba? Oy, hindi ko alam kung bakit. Mas masakit, may ilang mahahalagang pagpupulong sa susunod na 2 araw, ito ay magiging magulo. Mukhang malungkot si Feng Yueying. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, gusto mo bang ipakita ko sa iyo? Magpapasalamat na sana si Feng Yueying kay Ye Fan at paalisin siya. Nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang magtaka, marunong ka bang manood? Maaaring magmadali ka sa mga trick. Si Ye Fan ay same time na ngumiti. Naalala ni Feng Yueying na ang lalaking ito ay tila may kaunting kaalaman sa martial arts, marahil ay may alam talaga siya ng kaunti sa tradisyonal na gamot na Chino. Nang makita ang sinseridad ni Ye Fan, ang kanyang pagtanggi ay maaaring makasakit sa kanyang mabuting hangarin. Well, then, please, tense ang boses ni Feng Yueying, at siya ay nag-iisa at nakanganga ang kanyang mapupulang labi. Si Ye Fan ay bukas palad na umupo sa carpet at hinubad ang sirang high heels. Dahil tag-araw noon, hindi maiwasang pawisan ang mga paa ni Feng Yueying pagkatapos ng isang abalang araw, ngunit ang kagandahan ay isang kagandahan, at walang amoy kapag pinagpapawisan. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Feng Yueying na nakayuko si Ye Fan at hindi gumagalaw, hindi niya maiwasang mag-isip, ano ang tinitingnan mo? Ngumiti si Ye Fan at sinabing, wala lang, pero napakaganda ng mga paa ni Minister Feng, hindi ko maiwasang tingnan. Okay lang kung wala kang sasabihin, biglang naglabas ng salita si Feng Yueying, munting halimaw, napaka-unreasonable mo, hindi ko nakita noon. Hindi nahiya si Ye Fan, aking balingkinitang babae, napakayabang ng isang ginoo, lalaki ako, at siguradong magugustuhan ko ito kapag nakakita ako ng magagandang babae. Normal na reaksyon lang ito, ngunit hindi mo ako masisisi. Kung gusto mo itong sisihin, dapat mo ring sisihin si Minister Feng sa iyong magandang hitsura. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Feng Yueying na may mukha na parang hinog na peach, lumingon siya at bangulong, may sasabihin lang ako sa iyo, at napakaraming retorika mo, saan mo ito natutunan? Seryosong sinabi ni Ye Fan, hindi ito natututo. Nagmula ito sa kaibuturan ng aking puso, at nararamdaman ko ito. Minister Feng, ikaw, sabi mo magagalit talaga ako. Narinig ni Feng Yueying na ang buong tao ay medyo naiiba nang marinig niya ang tungkol sa kanyang mga paa. Parang usang nabangga, magagalit daw siya, pero medyo mahina ang tono ng boses. Biglang binitawan ni Ye Fan ang jade fit ng babae, tumayo at sinabing, okay, Minister Feng, bumaba ka at subukan. Saglit na natigilan si Feng Yueying, pagkatapos ay dahan-daang bumalik sa kanyang katinoan, okay lang ba? Hindi niya pinansin. Noong nag-uusap silang dalawa kanina pa, kinurot na ni Ye Fan ang kanyang bukong-bukong. Kung gusto ni Minister Feng na kurutin ako sandali, wala akong problema, sabi ni Ye Fan. Hindi na kailangan, paulit-ulit na umiling si Feng Yueying, maingat niyang ipinatong ang kanyang mga paa sa lupa, at pagkatapos ay bumangon. Pagkatapos gumawa ng 2 simpleng hakbang, bagaman medyo masakit pa rin ang paa, wala itong epekto. Nagulat si Feng Yueying kay Ye Fan, ang ganda talaga. Paano mo ginawa? Sinabi ni Ye Fan na may simpleng ngiti, para lang ay relax ang mga kalamnan, walang espesyal. Nakikita ko, hindi mo nais na maging isang maintenance worker sa hinaharap.
maaari kang lumipat sa isang Chinese medicine para sa mga traumatic injuries. Matamis na ngumiti si Feng Yueying, maraming salamat, malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Masayang sabi ni Ye Fan, it's all trivial matters, Minister Feng, kung wala nang iba, aayusin ko muna ang aircon. Nagpapasalamat si Feng Yueying, alam niya na ang pagtayo at paggawa ng tama sa White Shark Gang ay hindi isang simpleng bagay, at si Ye Fan ay nakipagsapalaran din. Ye Fan, matagal na tayong magkakilala, kaya huwag mo akong tawaging ministro. Hindi ka taga-company namin, kaya hindi mo na ako kailangang tawaging ganyan. Sabi ni Feng Yueying. Okay, then I'll call you Sister Yueying. Okay lang ba? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Namula si Feng Yueying. Sa katunayan, iniisip niyang tawagan si Sister Feng, ngunit tinawag siya ni Ye Fan sa kanyang pangalan, at nahihiya siyang tumanggi. Well, okay lang, sabi ni Feng Yueying, at pumunta sa refrigerator para kumuha ng isang bote ng ice water at ilagay ito sa mga kamay ni Ye Fan, mainit, uminom ka ng tubig at pagkatapos ay magayos ng air conditioner. Magalang din si Ye Fan at kumuha ng mineral water, Sister Yueying, nasaktan ka talaga, kung sino ang gustong pakasalan ka ay magiging masaya. Tila naging mas malapit ang relasyon ng dalawa nang magpalit ng titulo. Binigyan siya ni Feng Yueying ng puting tingin, pwede mo akong pagtawanan. Kung hindi kita mapapangasawa, sisisihin kita. Walang problema, single din ako, tama. Napakurap si Ye Fan. Si Feng Yueying ay ganap na walang magawa, ang kanyang magandang mukha ay namula at sinabi niya, ikaw. Marunong kang asarin ang aking kapatid, magmadali pagkatapos uminom, at huwag kang pansinin. Hindi inaasahan ni Ye Fan na ang magandang ministrong ito ay madaling mamula ng pribado, at naramdaman sa kanyang puso. Nakakatuwa, pero sapat na para asarin siya ng konti, para hindi na siya masyadong lumayo, kaya nagpaalam siya kay Feng Yueying at lumabas ng kwarto. Pagkaalis ni Ye Fan, baka sa mukha ni Feng Yueying ang pag-aalala. Bagamat walang aksidente ngayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin kung nagpadala muli si Wang Jiu ng isang tao. Mukhang, kailangan kong pumunta sa isang business trip bukas para maiwasan ito. Si Feng Yueying ay labis na nag-aalala, at may bahagyang takot sa kanyang mukha. Makalipas ang isang oras, si Ye Fan, na natapos ng ayusin ang tatlong aircon, ay nakatanggap ng bayad mula kay Tita Zhao at lumabas ng apartment. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang tiyan, kailangan niyang maghanap ng lugar na makakainan ng hapunan. Ngunit nang malapit na siyang kunin ang kanyang bisikleta, napansin ni Ye Fan na sa likod ng dalawang flower bed sa pasukan ng apartment, tila may ilang palihim na figure na nakatayo roon, na panakanak ang nakatingin sa apartment. Sumimangot si Ye Fan. Hindi na niya kailangang isipin iyon para malaman na iyon ang taong ipinadala ni Wang Jiuye para sundan, at hindi siya patay kay Feng Yueying. Makatuwiran na wala itong kinalaman sa kanya, ngunit si Feng Yueying ay isang mabait na babae na may mabuting puso. Hindi madaling magtrabaho ng husto sa isang malaking lungsod sa loob ng maraming taon. Kinuha ni Ye Fan ang double happiness, kumuha ng isa, at naglakad papunta sa tatlong maliliit na gangster. Dude, may sunog ba? Tanong ni Ye Fan na may magalang na ngiti. Isang dilaw na buhok na gangster ang sumulyap sa kanya ng masama, sino siya? Kasama mo ang mga kaibigan mo, fuck you, umalis ka. Masyadong mababa ang kalidad, masisisi mo lang ang sarili mo dahil nabugbog ka. Bumantong hininga si Ye Fan, itinaas ang kanyang kamay at sinuntok ang dilaw na buhok na mukha ng kasing bilis ng kidlat. Aray! Napasigaw si Huang Mao at direktang itinapon sa lupa. Napatulala ang dalawa pang gangster, paano pa kaya ang kaawa-awang maasim na ito ay mas mayabang pa sa kanila, kaya nagsimula na siyang gawin. Biglang gustong lumaban ng dalawa, at ikan-away nila ang kanilang mga kamao kay Ye Fan mula kaliwa hanggang kanan. Ngunit hindi man lang ito nilingan ni Ye Fan, humakbang siya pasulong, at pagkatapos lamang naiwasan ang dalawang kamao, inikat niya ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang paa, at sinipa palabas ang kwitan ng dalawang gangster. Hindi na malaya ng dalawang gangster na may nawawala kaya nauna silang nahulog sa isang aso at kumain ng tae, walang humpay na sumisigaw. Nag-aatubili na bumangon si Huang Mao sa sandaling ito, at winalis at sinipa si Ye Fan ng galit na galit, ngunit ang binti na iyon ay hinarang ng braso ni Ye Fan sa hangin, at ang sakit ay tila nabali. Ang paa ko. Si Huang Mao ay sumigaw sa sakit, bumagsak sa lupa, at napaluha habang hawak ang guya na iyon. Tinapakan ni Ye Fan ang isa pang gangster na tatayo na sana, yumuko at kumuha ng lighter mula sa kanyang bulsa, at nagsindi ng sigarilyo para sa kanyang sarili. Pagkatapos humigop at hamihip ng puting usok, malamig na tiningnan ni Ye Fan ang tatlong nanginginig na lalaki. Napakahirap manghiram ng apoy, patayin ito ng mas maaga, hindi ba magkakaroon ng napakaraming gulo? Nalaman ng tatlong Huang Mao na ang binatang ito ay isang tagapagsanay, at ang kanilang pagpapanggap bilang isang matabang lalaki ay hindi kalaban, maaari lamang silang maging malambot. Kuya, sumusunod lang kami sa utos, kaya patawarin mo kami, malapit nang mabali ang paa ko, sinamahan siya ni Huang Mao ng nakangiti, na mas pangit pa sa pag-iyak. Hindi man lang nag-abalang kausapin sila ni Ye Fan, huwag mo na akong makitang muli. Ang tatlo ni Huang Mao, na parang tumatanggap ng amnestia,
ay tumanggo ng masigla, bumangon at agad na napaatras. Nang tumakas silang tatlo, masayang inilagay ni Yefan ang lighter ni Bai na sa bulsa ng kanyang pantalon, pagkatapos ay tumingin muli sa Jinxiu apartment at muling sumimangot. Bagamat ang tatlong sinusubaybayang gangster ay binugbog, maya-maya ay magpapadala si Wang Jiu ng isang tao na umatake kay Feng Yueying, at imposibleng manatili siya rito magpakailanman. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, kinuha ni Yefan ang kanyang mobile phone at tumawag. Ate Ning, sa lugar mo ako magdi-dinner. Oo, huwag mong gawing komplikado, simple lang. Huwag mo akong sunduin, sasakay ako dyan. Pagkatapos ibaba ang telepono, sumakay si Yefan sa kanyang bisikleta, humitit ng sigarilyo, humirit ng kaunting himig, at tumungo patungo sa Qingshan Lake sa mga suburb sa hilaga ng lungsod. Kabanata 0004 Purple Leaf Tea House 0004 ay matatagpuan sa Qingshan Lake sa hilaga ng Huahai City. Ito ay isang magandang lugar para sa 1 pulgada ng lupa at 1 pulgadang ginto. Mayroon itong magandang gilid ng lawa, luntiang halaman at tahimik na kapaligiran. Sa isang pedestrian street sa Hunan, may ilang mga tindahan na may mataas na pagkonsumo, karamihan sa mga ito ay mga luxury brand store at western restaurant. Ang tanging gusali na may sinaunang halimuyak at istilong Chino ay ang tea house na pinangalanang Purple Leaf. Mayaman man o mahal ang mga pwedeng pumunta dito para uminom ng tsaa, kaya kahit tea house ay maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa pintuan. Not to mention Porsche, Land Rover, and even few supercars such as McLaren and Lamborghini, it is enough to say that the guests here are extraordinary. Langit-ngit, langit-ngot. Sumakay si Yefan sa kanyang bisikleta at gumala sa pintuan ng tea house. Pagkababa ko ng sasakyan, nakita ko ang isang gwapong lalaki na mga 25 o 6 na taong gulang na nakasuot ng sinaunang asul na gown at handmade cloth shoes, na mabilis na naglakad palabas. Kuya Fan, andito ka na, iabot mo sa akin ang sasakyan, naghihintay sa loob ang panganay na babae. Masiglang ngumiti ang binata at tinulungan ang bisikleta mula sa kamay ni Yefan. Xiao Jiao, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, hindi mo na kailangang lumabas para sunduin ako. Pinunasan ni Yefan ang pawis sa kanyang mukha. Kuya Fan, bihira kang pumunta dito minsan. Kung araw-araw kang pumupunta, hindi ako lalabas para sunduin ka. Mukhang umaasa si Xiao Jiao. Napabuntong hininga si Yefan at hinayla ang kanyang kwelyo, mainit ngayon, at maraming trabaho sa pag-aayos ng mga air conditioner at refrigerator. At saka, kailangan kong tulungan ang mga mag-aaral na gumawa ng mga aralin, kaya wala akong masyadong oras na mailan. Oo, alam ko rin na abala ka, Kuya Fan, sabi ni Xiao Jiao, inilagay ang maruming bisikleta ni Yefan sa tabi ng isang Lamborghini sports car sa may gate. Hindi napigilan ni Yefan ang pagtawa at pag-iyak. Xiao Jiao, bakit mo inilalagay ang sirang kotse ko dito? Hindi ba ito nakakaapekto sa iyong negosyo? Okay lang, ngayon ko lang nakita si Kuya Fan na wala ng langis ang chain ng sasakyan mo, may pupuntahan ako mamaya. Lagyan mo ng langis ang sasakyan at mag-maintain ng mabuti. Si Xiao Jiao ay napakaingat. Wala ring magagawa si Yefan tungkol sa kanya. Papasok na sana siya sa Zia Tea House. Bumaba ang tingin niya sa maruruming damit at pantalon sa katawan. Nang makita ito ni Xiao Jiao, agad siyang humakbang pasulong at hinayla ito, at sinabing, Brother Fan, huwag kang dumaan sa likod na pinto. Ipaalam sa panganay na babae na hindi ko ito kayang bayaran. Tingnan mo ang aking mga damit, marumi at mabaho, kung gaano kahirap para sa iyong mga bisita ang magkasalubong, paliwanag ni Yefan. Diretso ang mukha ni Xiao Jiao, Brother Fan, ang panganay na miss ay hindi ganoong klase ng tao, at hindi mo papansinin, hindi pa banggitin na walang bisita ang makakahambing sa iyo. Ang kabaitan ay mahirap, kaya kailangan ni Yefan na dumaan sa pangunahing pasukan. Sa kabutihang palad, hindi siya nakatagpo ng anumang mga bisita sa daan, at nagpunta hanggang sa pinakaloob, isang kahon ng tanawin ng lawa. Nang ipadala si Xiao Jiao sa pintuan, hindi na siya nang ahas na pumasok muli, at agad na umatras. Itinulak ni Yefan ang isang inukit na kahoy na pinto at pumasok. Pagkapasok niya sa pinto, tatlong malamig na sinag ang bumaril patungo sa puso, tiyan, at hita ni Yefan, kasing bilis ng emergency. Pupunta ako. Bulalas ni Yefan, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi mabagal, at isang hakbang sa kanan ay nagdulot lamang ng tatlong malamig na ilaw na dumaan sa kanyang harapan. Tuk-tuk-tuk. Nakakita ako ng tatlong willow leaf na lumilipad na kutsilyo, 3 pulgada ang haba at singpais ng mga dahon, na may mga purple tassel, na tumutusok sa kahoy na pinto sa likod ni Yefan. Akala ko tapos na, pero sumunod ang 3 purple code lights, lumipad pa ilas patungo sa puso ni Yefan. Iniunat ni Yefan ang kanyang kaliwang kamay ng walang imek, iwinagayway ito sa hangin, at ang kanyang 4 na daliri ay nakaklamp sa 3 lumilipad na kutsilyo ng tama. Huminga ng malalim, lumingon si Yefan para tingnan ang loob ng kahon, sa likod ng coffee table, ang maganda at gumagalaw na figure. Ate Ning, ano, kailangan mong tusukin ang puso ko. Ngumiti ng mapait si Yefan. Gusto ko lang makita kung wala ka talagang konsensya at ang tagal mo na akong hindi nakikita. Ang kaakit-akit na babae ay nakasuot ng klasikong puting cheongsam na may mga pulang bulaklak,
na nakabalot sa isang matangkad at balingkinitang figura, isang may kantab na mukha ng melon seed, maputi at malarosas na balat, isang pares ng mga dahon ng willow sa ilalim ng mga kilay, isang pinong ilong ng yaw, at mga sexing matambok na bulaklak. Ang mga labi, isang ulo ng asul na sutla na mataas sa likod ng ulo, isang matikas at magandang ugali, ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring linangin ng mga ordinaryong babae. Bumantong hininga si Yefan at isa-isang hinugot ang lumilipad na kutsilyong nakaipit sa pinto, matagal na, kakapunta ko lang dito noong nakaraang buwan. May mukha ka pa bang sasabihin? Galit na tiningnan ng babae si Yefan, na may lahat ng uri ng estilo, sa buong lungsod ng Huahay, kung gusto mong makita araw-araw ang aking mga sikat na disipulo ni Ning Zimo, maaari kang maglibot sa Qingshan Lake, ngunit ikaw ay isang maliit na kontrabida, at napakaraming pumunta minsan sa isang buwan. Ngumiti si Yefan, Sister Ning, ang distansya ay lumilikha ng kagandahan. Kung makikita kita araw-araw, hindi ito magiging sariwa. Sa tuwing nakikita kita paminsan-minsan, para akong isang diwata na bumaba sa mundo. Napakaganda. Kinusot ni Ning Zimo ang kanyang magagandang mata at huminga ng mahina, isang diwata ang bumaba sa mundo. Ikaw Ning, napakaganda ko talaga. Siyempre. Alam mo kung gaano ako kaseryoso, seryoso si Yefan, ngunit bigla itong naisip sa kanyang puso. Su Qingzhou nakita ko sa hapon. Sa mga tuntunin ng walang kamatayang enerhiya, tila mas malakas si Su Qingzhou, ngunit mas mahusay si Ning Zimo kaysa sa kagandahan. Itinikom ni Ning Zimo ang kanyang mga labi at ngumiti, parang rosas na namumukadkad, maliwanag at gumagalaw. Kalimutan mo na ito, patawarin kita, ikaw ay maliit na bastos. Lumakad si Ning Zimo sa likod ng isang maliit na mahogany dining table at binati, gutom ka na, halika at kumain ka, at ihanda mo ang anumang gusto mo. Naamoy na ni Yefan ang bango ng pagkain. Siya ay nagugutom. Naglakad siya papunta sa table at umupo. Nang makita niya ang mga pinggan sa mesa, nakaramdam siya ng kawalan. Ito ang gusto ko, hindi ko kayang bilhin kung gusto ko, Australian abalone, nilagang manok na may velvet antler, papaya snow clams, A5 at beef. Magdudugo ako ng ilong pagkatapos kong kainin ang pagkain na ito. Personal na nilagyan ni Ning Zimo ang isang mangkok ng Thai na mabangong kanin at iniabot ito kay Yefan. Ngumiti si Chen Ran, ito ang intensyon ng kapatid ko, huwag mong sayangin. Kinuha ni Yefan ang kanin, ngunit hindi niya ito masyadong nakontrol. Kumuha siya ng isang malaking subo at nilamon iyon. Gutom na talaga siya after ABC Day. Matapos ang dalawang mangkok ng kanin, inalis din ang 70 hanggang 80% ng mga delicacy ng mga bundok at dagat sa mesa. Ate Ning, bakit hindi mo ito kinakain? Natagpuan ni Yefan na si Ning Zimo ay nakaupo sa tapat niya, hawak ang kanyang mga pisngi at nakangiting nakatingin sa kanya. Sinabi ni Ning Zimo, matagal ko na itong kainin. Tsaka, pamayat ako kamakailan at mas kaunti ang kinakain ko. Namamayat ka pa rin, napakapayat mo, sabi ni Yefan habang ngumunguya. Ang pagbabawas ng timbang ay ang karera ng buhay ng isang babae, hindi mo naiintindihan ng mga lalaki. May naalala si Ning Zimo at nagtanong, nga pala, gusto mo ba ang mga babae na payat o mas maraming laman? Naisip ito ni Yefan at ngumisi, gusto kong magmukhang payat at pakiramdam ng laman. Little bastard, ang lakas ng loob mong sabihin, makikita kong sasaksakin ka ng kapatid ko hanggang mamatay. Biglang naglabas ng lumilipad na kutsilyo si Ning Zimo at inihagis kay Yefan sa kabila ng 1 metrong lapad na mesa. Itinagilad ni Yefan ang kanyang ulo, umiwas lang sa lumilipad na kutsilyo, kumakain pa rin ng pagkain, at sinabing malabo, Sister Ning, ayos lang, huwag mo akong gamitin bilang isang tumpok na kahoy sa pagsasanay. Si Ning Zimo ay nasaroon ng loob sandali, nagpout, at nagtanong, Yefan, sabihin mo ang totoo, ilang taon na ba akong nagsasanay ng gusto para ma-viral kita? Ito ba? Inisip ito ni Yefan at sinabing, halos 40 o 50 taon. Inilibot ni Ning Zimo ang kanyang mga mata at mapait na sinabi, masasabi mo lang na wala akong pag-asa sa buhay ko. Tumawa si Yefan, nililinang ang ganitong uri ng bagay, pagkatapos ng lahat, ang pagtingin sa talento, ang pangalawa ay ang pagtingin sa kasipagan. Ang mga salitang, sipag ay maaaring makabawi para sa clumsiness, ay upang aliwin ang mga idiots. Pagkatapos uminom ng isang malaking bowl ng chicken soup at malinis ang pagkain sa mesa, bumantong hininga si Yefan. Nang malapit na siyang maglabas ng double happiness cigar, nakita niyang nagdala na si Ning Zimo ng Havana cigar sa kanyang bibig. Huwag hamay-hit ng murang sigarilyo, hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan, saway ni Ning Zimo. Dinampot ni Yefan ang tabako at umiling, ayos lang, malakas ang murang sigarilyo, sanay na akong manigarilyo. Kung gusto mong mabawasan ang paninigarilyo, maaari kang manigarilyo ng kaunti. 25 ka pa lang, mabubuhay ka pa ba ng ilang taon? Galit na reklamo ni Ning Zimo. Si Yefan ay hindi nang ahas na magsalita pabalik. Kung tutuusin, ang babae ay para sa kanyang kapakanan, kaya inibon niya ang usapan at nagtanong, Ate Ning, ang daming chewy sa chicken soup na kakainom ko lang. Si cucumber ba? Ning Zimo may isang kakaibang paninikip ang bumungad sa kanyang mga mata, sinabi mo yan, hiniling ko sa chef na putulin ang kalahati ng buntot ng kangaroo at ilagay ito.
Babayaran kita. Ibinuka ni Yefan ang kanyang bibig at halos mahulog ang tabako sa lupa. Kalahati. Paano ba naman, hindi ako makakain, walang lasa kong hiwain, at mas madaling ma-absorb ang essence sa loob. Lalong napangiti si Ning Zimo nang makita niya ang ekspresyon ni Yefan. Biglang naramdaman ni Yefan na tumataas ang dugo ng buong tao, at nag-iinit ang tuktok ng kanyang ulo. Ate Ning, bakit mo ako hinayaang kumain yan? Kailangan ba akong ma-nosebleed? Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Kabanata 0005 Beauty President 0005. Naglakad si Ning Zimo sa likod ni Yefan, hawak ang balikat ng lalaki sa kanyang kamay, iniyuko ang kanyang ulo at bumantong hininga at sinabing, ano ang ibig mong sabihin sa akin? Napalunok si Yefan, ngunit tumahimik. Pero bagamat maganda ang babaeng nasa harapan niya, hindi yun basta-basta mahawakan niya. Kapag hinawakan, nangangahulugan ito na maraming bagay ang naiiba. Sa wakas ay namuhay siya ng matiwasay at matatag. Kung siya ay nasangkot sa ilang mga grupo, ang lahat ay magiging iba. Matapos huminga ng malalim sa tabako at may buga ang puting usok, ang mga mata ni Yefan ay naging malalim at hindi nakikita. Wakas. Biglang, ang ugali ng lalaki ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, mature at vicissitudes, na may isang marilag at nangingibabaw na kapaligiran, kaya ang hindi maliwanag na temperatura sa buong silid ay bumaba sa lamig. Sister Ning, huwag mong gawin ito, panghihikayat ni Yefan na may mahinang ngiti sa medyo paos na boses. Bakas sa mukha ni Ning Zimo ang kalungkutan, kaunting hinanakit, kaunting pait, ngunit hindi nagtagal ay pinilit niyang ngumiti. Tingnan mo, hindi ka kakainin ni Ning Jia, kalimutan mo na, hindi na kita paglalaroan. Gamit ang mga salita para pagtakpan ang awkward na kapaligiran, iniwan ni Ning Zimo si Yefan at naglakad patungo sa bintana sa kabilang panig ng kahon sa tabi ng lawa. Sa isang mababang tea ceremony table, matikas na lumuhad si Ning Zimo sa isang futon at sinabing, sa oras na dumating ka, mayroon akong bagong dahon ng tsaa, tulungan mo akong matikman at masuri ito. Bumalik na si Yefan sa kanyang nakasanayan na nakakalibang na anyo, at umupo sa mesa ng tsaa na may ngiti, okay, masisiyahan akong muli sa tea art ni Ning Jia. Bilang proprietress ng Zia Tea House, natural na kahanga-hanga ang pananaliksik ni Ning Zimo sa seremonya ng tsaa. Tumigil sa pagsasalita at pagtawa si Ning Zimo, seryoso ang kanyang ekspresyon, at ang isang pares ng maganda at makatarungang mga kamay ay nagpakita ng mahusay at makinis na tea art. Naglalaban ng tsaa, nagtitimpla, tinatakan ang palayok, at umaagos ang postura. Pagkatapos, ibinuhos ang tsaa sa mabangong tasa, at ang tsaa ay 70% puno at ipinadala kay Yefan. Ito si Huizhou Jiancha na inihatid kahapon. Tulungan mo akong makita kung anong grade ito, nakangiting sabi ni Ning Zimo. Tiningnan ni Yefan ang mga dahon ng tsaa na nabasa, at sinabi, ang matalim na tsaang ito ay patag at malakas, na may 2 dahon na may hawak na usbong, at ang pangunahing ugat ay medyo madilim na pula. Dapat ay Taipeng Hukua. Oo, paano mo ito lasa? Naamoy ni Yefan ang bango ng tsaa, at pagkatapos humigop, tumango at nagsabi, ito ay talagang masarap na tsaa, na may matamis na lasa, tahimik ngunit hindi mapait. Nilaybot ni Ning Zimo ang kanyang mga mata sa kanya, natural iyon, o nagkakahalaga ba ito ng libu-libong pounds? Tinanong ko kung anong antas ang maaaring isaalang-alang ang Taipeng Hukua na ito. Hindi sumagot si Yefan, ngunit kinuha ang teapot, ibinuhos ang tsaa, at ibinuhos ito pabalik-balik. Matapos magtimpla ng 3 beses, dinampot niya ang ika-4 na tasa ng tsaa at inamoy ito. Paano ito? Umaasang tanong ni Ning Zimo. Umiling si Yefan, Taipeng Hukua, ang binibigyang pansin namin ay isang monkey rhyme, tapat, sariwa, matamis, mahaba. Ang unang 3, ang tsaang ito ay nagawa na ang lahat. Ngunit ang huli, mahaba, ay may halimuyak ng orchid. Pagkatapos ng pang-4 na brew, wala nang natitira, kaya ang tsaang ito ay maaari lamang ituring bilang isang first-class na produkto, hindi isang espesyal na grado na hukua. Nang marinig ito ni Ning Zimo, agad siyang nagreklamo, sigurado akong pagkatapos mong sabihin iyon, itong Jiaozong na ito ay hindi pa rin sapat na alam tungkol sa tsaa, at naloko ng iba. Nakangiting sinabi ni Yefan, napakalalim ng tubig para sa tsaa, at normal na magkamali sa pagbili. Kung pwede ka lang magtrabaho sa tabi ko, matamis na ngumiti si Ning Zimo, paano? Isipin mo, nandito ako para sa pagkain at tirahan, ngunit mas komportable ito kaysa tumakbo sa isang bisikleta. Nagkibit balikat si Yefan at tumanggi, kalimutan mo na, gusto ko ang kasalukuyang buhay ko, na libre at kasiya siya. Mahina na sinabi ni Ning Zimo, parang hahadlangan ko ang kalayaan mo. Gusto lang kitang makita. Ang pagdinig ng ganoong kaawa-awang pahayag mula sa isang maganda at kaakit-akit na babae, ang puso ni Yefan ay lumalambot kahit na siya ay pusong bato. Alam niyang kailangan niyang umalis ng mabilis, kung hindi ay magdadalawang isip siyang umalis pagkatapos ng mahabang panahon na malambot ang kanyang puso. Ate Ning, malapit na yata, mauna na ako. Sa sobrang pagmamadali. Hindi mo ba ako kakausapin? Sumimangot si Ning Zimo, naiinis ako sa sarili ko. Tumawa si Yefan, hayaan mo si Xiao Jiao at ang iba pa na makipag-chat sa iyo, paalam ni Ning Jia, hindi na kailangang ipadala ito.
Sa sinabi nito, lumabas si Yefan sa kahon na parang bug zone ng hangin, na nagpangiti sa likod ni Ning Zimo sa galit. Patay Yefan, mabahong Yefan, napakadiri ko. Napagalitan si Ning Zimo, ngunit ang kanyang magagandang mata ay puno ng kalungkutan. Sa kabilang banda, mabilis na naglakad si Yefan papunta sa pintuan ng tea house, nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa tuwing pumupunta ako dito, para akong nasa roller coaster, sa takot na hindi ko mapigilan ang sarili ko at may mangyari kay Ning Zimo, pero kapag hindi ako nakarating ng matagal, mamimiss ko ulit. Inihanda na ni Xiao Zhao ang bisikleta at nilagyan ng langis ang kadena. Ang buong sasakyan ay pinunasan, at pati ang mga kalawang na bahagi ay tila nabawasan. Kuya Fan, ang kotse mo. Ibinigay ni Xiao Zhao ang kotse kay Ye Fan. Ito ay mahirap na trabaho. Magpapalam na sana si Ye Fan nang bigla niyang naalala na may isa pang bagay na nakalimutan niyang sabihin, at sinabing, "By the way, Xiao Zhao, alam mo bang may isang lalaki na nagngangalang Wang Jiu?" Agad na tumanggo si Xiao Zhao, "Alam ko. Isang hallmaster ng White Short Gang na may kaunting kapangyarihan sa Huahai City." Hindi kaya nirerespeto ni Wang Jiu si Brother Fan. Kuya Fan, huwag mag-alala, hahayaan kong mahulog ang ulo ni Wang Jiu ngayong gabi. Anong iniisip mo? Nagmamadaling sumabad si Ye Fan at Bam-ulong, nakatingin si Wang Jiu sa isang babae, mangyaring hayaan siyang pigilan ang sarili, huwag masyadong lumayo. Saglit na natigilan si Xiao Zhao, ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa, at nangako na sabihin, "Alam ko." Tinapik siya ni Ye Fan sa balikat, pagkatapos ay sumakay sa kotse, nagsindi ng sigarilyo, at umalis. Nang malayo si Ye Fan, lumabas ang figure ni Ning Zimo mula sa tea house. "Miss," mabilis na iniyuko ni Xiao Zhao ang kanyang ulo upang batiin siya. "Ano ang sinabi niya sa iyo?" Diretsyong tanong ni Ning Zimo. Si Xiao Zhao ay hindi nang ahas na itago ito, kaya't pinag-usapan niya ang tungkol kay Wang Jiu, at pagkatapos ay nagtanong, "Miss, pinukaw ni Wang Jiu si Brother Fan, gusto mo bang tanggalin siya?" Pinaikit ni Ning Zimo ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi na kailangan." Ayon sa sinabi ni Ye Fan, bigyan mo lang ng babala. At saka, tingnan mo kung sino ang babaeng gustong protektahan ni Ye Fan, gusto kong makita ang larawan. I see, naintindihan ni Xiao Zhao, ano ang naisip niya. Sabi, "Miss, tumawag ang anak ni Mayor Fu kanina at gusto kang imbitahan na uminom ng tsaa bukas. Sabihin mo sa kanya na hindi ako libre," malamig na sabi ni Ning Zimo, tumalikod at naglakad pabalik sa tea house. Pagkatapos ng isang oras na biyahe, bumalik si Ye Fan sa kanyang mababang renta na bahay sa lumang lungsod. Ang simpleng one-bedroom house ay mayroon lamang pinakapangunahing kama, mesa at upuan, at may mabahong amoy sa hangin. Binuksan ni Ye Fan ang ceiling fan, saglit na naligo, at naglabas ng lumang notebook mula sa ilalim ng kama, na binili rin ng second-hand online. Sa katunayan, walang bago sa bahay. Kadalasan ay tamad si Ye Fan na mag-surf sa internet, kaya't nakatulog siya pagdating sa bahay, ngunit pagkatapos na makilala si Su Qingzhou ngayon, naramdaman ni Ye Fan na kailangan niyang mag-imbestiga ng mabuti, kung sino ang kasintahang ito, at bakit niya kinausap si Sister Fairy, halos magkapareho sila. Ang isang casual na paghahanap sa internet ay nagpapakita ng maraming impormasyon ng pagkakakilanlan ni Su Qingzhou. Ang pinakamatandang babae ng sikat na pamilyang Su sa Huahai City, ang presidente ng Jinxiu Group, isang henyong negosyante na may pambihirang karunungan, at ang pinakamagandang negosyante ng taon. Kaya siya si Jinxiu. "President, hindi ko pa ito nakita dati." Bam-ulong si Ye Fan, nagsindi ng sigarilyo, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng nag-iisip na tingin. Kung totoo ang lahat ng impormasyong ito, tiyak na hindi si Su Qingzhou ang Sister Fairy na nakita niya. Kung gayon, ito ba ay talagang isang kapalaran na isinaayos ng Diyos upang makilala ang isang katulad na babae? Nakahiga sa kama, kinuha ni Ye Fan ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Su Qingzhou, binaliktad ito sandali, at nakatulog pagkalipas ng 3 minuto. Kinaumagahan, uminom si Ye Fan ng isang mangkok ng soy milk sa food stall, kumain ng 2 sesame cake, at nagmamadaling pumunta sa Yukyong Building kung saan siya nakipag-appointment. Ang Yukyong Building ay alinman sa isang high-end na restaurant o isang brand name na luxury store. Napakataas ng pagkonsumo. Hindi kailanman pupunta si Ye Fan dito. Pagkalipas lang ng 10:00, tumawag si Su Qingzhou at nalaman na dumating si Ye Fan sa tamang oras, medyo nasiyahan si Su Qingzhou. Sa underground B2 parking lot, hindi nakita ni Ye Fan si Su Qingzhou na nagmamaneho ng kanyang Maserati, ngunit isang itim na Lexus SUV sa halip. Bilang presidente ng Splendid Group, ang pagpapalit ng ilang mamahaling sasakyan ay wala, at syempre hindi nagulat si Ye Fan. Nakababa ang bintana ng kotse, at ang babae ay nakasuot ng isang mapusyaw na asul na lapel corset na damit, na nagpapakita ng pinong puti at malambot na mga braso ng jade, at isang manipis na platinum na kwinta sa kanyang magandang leeg, na mas banayad at tahimik kaysa kahapon. "Magandang umaga, Miss Su, ano ang susunod nating gagawin?" Nakangiting bati ni Ye Fan. Tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan saglit na may malamig na mga mata, "Sumakay ka muna sa kotse." "Oh, mabuti," umupo si Ye Fan sa co-pilot.
Kaagad pagkatapos, mahinahong sinabi ni Su Qingzhou, habulin mo ang iyong damit. Pagtatapos ng kabanatang ito, please like, share and subscribe for more videos.